sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isa na kaming Diyos, Panginoon namin lahat. May katawang tao siya, galang ng Espiritu Santo. Pinangalan sa Lord. Tayo mo lang dyan sila. Kay Jesus ang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, saan mo ibig na kami ay nagagad para sa iyo upang makakain ng hapunan. Ang imaning ito ng Senyor de la Ultima Cena ay sa pamahalaga ni Binibining Cornelio Basilio si Judas Iscariote, kasama ang mga badyang pulis at ang mga pinuno ng bahay upang ipagkalulong si Jesus. Ginamit ni Judas ang isang halik bilang handa upang matukoy si Jesus. Nang makita ito ng mga alagad, si Pedro ay agad sumugod at pinutol ang taingan ni Marcos, alipin ng Bilang bahagi ng parusa, itinataw sa kanya. Siya ay tinapos sa isang halipin bato at doon siya na nakagapos sa halipin bato ay sa pangalaga ng Panginoong Jesus. kaawaan mo kami. Na tinanggap ni Jesus ang kaniyang krus mula sa mga Hudyo at Romanong soldado matapos siyang hatulan ng kamatayan mula sa pretoryo ni Pilato. Isinakbit at niyakap niya ang mabigat na Santa Cruz sa kaniyang balikat at Golgota o lugar ng bungo. Ang imbasintahing Kristo Jesus. Ipanalangin mo kami. O ni Jesus at ng nagdadalang hating ina patungong Kalbaryo. Habang pasa ni Jesus ang krus patungo ang paglaladlad ng bira. Ang babaeng naglakas loob upang takbuhin ang napapagal at pagod nating Panginoon, upang handugan ng inumin at pahiran ng kanyang birang ang kamahal-mahalang mukha ng ating Panginoon. Ang matandang imaheng ito ni Veronica ay pamana sa pamilyang Liamzon. Babaeng taga Jerusalem, Veronica, Ipanalangin mo kami. Ang pagsalubong ng mga kababaihan ng Jerusalem kay Jesus. Habang si Jesus ay naglalakad patungong Kalbaryo, pasan ang mabigat na krus at sugatan ng mga kababaihan mula sa Jerusalem.
Sila ay tumatangis at umiiyak, nahahabag sa kaniyang sinabi. Ngunit sa halip na tanggapin ang kanilang awa, si Jesus ay tumigil at nagsalita sa kanila. Mga anak ng Jerusalem, iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Ang natatanging imaheng ito ng pagpapakasakit ni Jesus ay sa pag-iilos. Masintahing Panginoon ng awa, Kaawaan mo kami. San Dimas. Siya ay simbolo ng tunay na pagsisisi, pag-asa at awa ng Diyos. Sa kanyang huling sandali, kinilala niya si Jesus bilang Panginoon at humiling ng kaligtasan. At ito'y agad na ibinigay sa kanya. Ipinapakita ng kanyang buhay na hindi kailanman huli ang lahat para sa isang pusong nagsisisi. Ang imaheng ito ni San Dimas ay sa pag-iingat ng pamilya ni Ginoong Angelico San Pascual. La Pieta. Ang tagpong ito, makikita natin ang walang hanggang pagmamahal ng isang ina sa kaniyang anak kahit sa harap ng kamatayan. Sa kaniyang puso, si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus, kundi ina ng lahat ng mga nananampalataya, ina ng simbahan, ina ng sangkatauhan. Sa kanyang katahimikan, si Maria ay hindi nagreklamo, hindi nagtanong, bagkus kanyang iniaalay sa Diyos ang lahat ng sakit, lahat ng luha. Isa siyang huwaran ng pananampalataya sa gitna ng pagdurusa. Ang makapagbagbag damdaming tagpong ito ay sa pangangasiwa ni Ginoong James Santiago at ang kaniyang pamilya. Kristong Prinsipe ng Kababaang Loob, Kahabagan mo kami. Atras Mariton. Ang paglilibing sa Panginoon. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at binalot sa mga telang lino kasama ng pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa lugar na siya'y ipinako sa krus ay may isang halamanan at sa halamanang iyon ay may isang bagong libingan na hindi pa napaglilibingan ng sino man. Dahil sa araw ng paghahanda ng mga Hudyo at sapagkat malapit ang libingan, doon nila inilibing si Jesus. Ang imaheng ito ay sa butihing pag-iingat ng pamilyang Antonio at Samorio. Maaragaing Kristo Jesus, kahabagan mo kami. dalangin mo kami. San Nicodemo, ang lihim na tagasunod. Siya kasama si Jose na taga-Arimatea ang naglikom ng mga kagamitan na ginamit sa paglilibing kay Jesus. Naghandog siya ng mira, aloe at balsamo, mga mamahaling pamahid at panglinis sa katawan ng mga yumao. Siya din ang nanghingi ng pahintulot kay Pilato ng banal na katawan ng Panginoon upang mabigyan ito ng matiwasay na paglilibing. Kaya't kasama si Nicodemo at iba pang kababaihan ang nagbasta ng maringal na libing sa ating Panginoon. Ang imaheng ito ni San Nicodemo ay sa maingat na pangangalaga ni Binibining MC Cruz Marcelo kasama ang kaniyang pamilya. San Nicodemo, lihim na alagad at tagasunod. Ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome,
Siya ay ina ni na Santiago Matanda at Juan ang pinakamamahal esposa ni Zebedeo. Minsay kaniyang hiniling kay Jesus na ang kanyang dalawang anak ay makaupo sa kaniyang kaharian kasama ang dalawa pang Maria. Si Maria Salome ay ang nakasaksi sa kahindik-hindik na sinapit ng ating Panginoon mula sa lansangan ng Jerusalem, sa lugar ng mga bungo at sa hanggang malagutan ito ng hininga. Ang imaheng ito ni Santa Maria Salome ay sa maingat na pangangasiwang muli ni MC Cruz Marcelo kasama ang kanyang pamilya. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, ina ni Santiago nakababata, siya ang kasama ni Maria Magdalena tungo sa libingan ni Jesus noong ikatlong araw makalipas ang pagkamatay ng ating Panginoon. Kasama rin siya sa mga kababaihang naglinis at nagbasta ng bangkay ng ating Panginoon sa paglilibing. Ang antigong imaheng ito ni Santa Maria Jacobe ay pamana ni Ginang Natividad Jacobe. Ngayon ay sa pag-aasikasong mainam ni Ginoong Joel Jacobe Cruz at pamilya. Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, Uli ata yun siya. tinaguriang apostol ng mga apostol. Siya ang babaeng pinaniniwalaang inalisan ng 7 demonyo mula sa bayan ng Magdala. Kasapakat siya ng mga kababaihan ni Maria Salome, tinagurian din ang apostol na pinakamamahal sapagkat sa kanya inahabilin ng Panginoong Jesus ang mahal na ina. Siya ang nag-iisang apostol na nanatiling nakatayo sa paanan ng krus kasama ang kanyang inang si Maria hanggang malagot ang hininga ng ating Panginoon. Ang imaheng ito ni San Juan Evangelista, apostol at pinakamamahal, ay pamana sa lahing krus ng yumaong si Flora Cruz. Ngayon ito ay sa maingat na pangangalaga ng nasabing pamilya. San Juan Apostol at Evangelista, ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa o ang inang nagdadalamhati, nakatarang sa kanyang dibdib ang 7 balaraw, tanda ng mga pangitain ni Propeta Simeon, sapagkat naganap na ang pagliligtas sa sala ng sanlibutan. Sa maghapong pagsunod at pagkasaksi sa paghihirap at kamatayan ni Jesus, abot langit ang dalamhating hatid nito sa inang nagluwal sa kanyang anak. Samahan natin ang mahal na ina sa kanyang panalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng hapis. Nagpakasakit na Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang namimighati sa babaeng lahat at tanging kaisa ka naman sa mahal na pasyon ng anak mong si Jesus. Santa Maria, ina ng manunubos, bahaginan mo kami ng iyong pagpapakasakit. Ipanalangin mo kaming mga makasalanan na siyang dahilan ng kanyang pagkapako sa krus, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Mahal na inang Soledad, Ipanalangin mo kami. Ang imaheng ito ni Maria Santissima Mater Dolorosa ay sa pangangalaga ni Yulin Mariano. Maria Santissima Mater Dolorosa, Ora pro nobis. Santo Etiero, ang banal na bangkay ni Jesus,
Ang pagkamatay ni Jesus ay hindi lamang isang simbolo ng pagkagabi, kundi ng pag-asa. Sa gitna ng katahimikan ng libingan, tayong mga Kristiyano ay naghihintay sa liwanag ng muling pagkabuhay. Paalala ito na sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Sa bawat lungkot, may liwanag na darating. Salamat, Panginoon, sa pag-aalay mo ng buhay para sa amin. Kristo Jesus, Panginoon at Diyos ko, Isama mo kami sa kaluwalhatian sa langit.